Sabi ni Sara, waste of time ang makinig sa SONA ng ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos. Sapagkat hindi raw mga totoo yung pinagsasabi roon. At hindi raw tumutupad ng pangako itong si Bongbong Marcos. Kaya hindi raw siya nakikinig, hindi raw niya binabasa. Alam niyo, no, itong si Sara, ever since talagang kinikriticize niya, talagang pinupuna niya ang ating pamahalaan. Alam niyo, ang pagpuna ay bahagi ng karapatan ng sinuman. Ayan po ay mahalaga. Yan po ay pinapayagan ng ating saligang batas. Sapagkat naniniwala tayo sa pamamagitan ng pagpuna, pagkikriticize, ay at least ang gobyerno ay gumagawa ng paraan upang tingnan kung ito nga kanilang mga ginagawa ay totoo ngang mali. So, ito isang paraan para makita ang katotohanan, ang pagpuna. Subalit, kung ang pagpuna ay pampolitika lamang, ang pagpuna ay isang paraan para wasakin lamang ang gobyerno, ibagsak ang gobyerno, hindi po maganda yon. Tandaan natin. Ang pagpuna ay may limitasyon. Kailangan ito ay naayon sa katotohanan, paghanap ng katotohanan. Alamin ang tama. Hindi po dapat ito ginagamit para sa isang pampolitika, paghihiganti. Sapagkat ang apektado dito ay ang interes ng sambayanan. Tandaan natin, ang pagpuna ay nagpapalakas ng mga institusyon. Sapagkat dito, pinapatunayan na ang katotohanan ay hindi pwedeng i-monopolize ng gobyerno. Sapagkat ang gobyerno ay pinapatakbo lamang ng mga tao na nagkakamali. Kaya mahalaga po ang pagpuna. Subalit, kailangan ito ay paghanap ng katotohanan. Hindi po ito dapat ginagamit para sa political ambition. Iyan po ang nakikita ko kay Sara. Kung titingnan natin si Sara, panay ang pagpuna niya. At hindi naman siya nag-o-offer kung anong mga solusyon doon sa kanyang mga pagpuna. Katulad halimbawa ng pagbaba, pilit ibaba ng gobyerno ang bigas na 20 pesos. Katulad halimbawa, yung pagpuna niya doon sa pagbaba ng trust rating ng Pangulo na wala raw ginagawa. Katulad halimbawa, itong mga pagbaha, yung kanyang pagpuna, keso raw hindi raw inaasikaso ng gobyerno yung mga taong mga responsible dito sa pagbaha. Yung mga bagay na ganyan, dapat si Sara, imbis na punain, mag-offer siya ng solusyon, tulungan niya ang gobyerno. Pero, anong sabi ni Sara? Bakit ko naman i-share yung aking idea sa gobyerno? Hindi raw niya gagawin yon. Yung po ang masakit sa isang vice presidente na itinuturing nating pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Imbis na gamitin niya yung kanyang karapatan para ikabubuti ng sambayanan, ito'y ginagamit niya sa kanyang sariling political ambition at paghihiganti. Salamat po.